mag-isa ka sa bahay, kahit pagod ka sa trabaho or stressed ka sa trabaho or sa school, you'll always feel that love and remember, wow, mahal na mahal pala talaga ako ng Panginoon. At this point of time, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity that you've given us. Thank you for your provision, for your protection, Lord, and for your love. Pag-ibig na lagi niyo pong pinaparamdam sa amin, saan man kami magpunta. Pag-ibig, Panginoon, na lagi namin nararanasan sa araw-araw. Lord, a love na hindi lamang po, Panginoon, namin nararamdaman, bagos nararanasan po namin through blessings, through protection, and through the times, Panginoon, na hindi po kami okay, nandun po yung love nyo that always reminds us, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Because you are always here. We love you, Jesus. We welcome you in this place, Holy Spirit. And as we pray, blessed are you, Lord our God, King of the universe. For as you commanded us, Panginoon, with your image and likeness, and commanded us to hear the voice of the shofar. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. So speaking of love, ang mga aawitin po natin ngayon, I always like to call this set of songs, Love, Love, Love. Pag sinabi kong, okay, sa Sunday, love, love, love tayo, alam na po nila yon. These are a list of my favorite songs that speaks of the love of God. Sige po, awitin natin ng Panginoon sa umaga ito. We love you, Lord. Worship God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kung habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, ang pag-ibig ko sa iyo'y iaalay sa mahal na mahal. Pagkat mahal na mahal kita, Panginoon. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita,
man mapunta, ikaw ang sinisinta, o Panginoon. Ikaw ang mahal ko, lilipas ang langit at lupa, pag-ibig ko'y di mawawala, pagkat ikaw lang ang laman ng puso ko at isipan. Sa pagtakbo ng bawat minuto, sa pagtakbo ng bawat segundo, pag-ibig ko'y para sa'yo, mahal ko. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, wala nang ang iba, o Panginoon. Ikaw ang mahal ko, at kahit saan man mapunta, ikaw ang sinisinta, o Panginoon. Ikaw ang mahal ko, lilipas ang langit at lupa, pag-ibig ko'y di mawawala, pagkat ikaw lang ang laman ng puso ko at isipan. Sa pagtakbo ng bawat minuto, sa pagtakbo ng bawat segundo, pag-ibig ko'y para sa'yo, mahal ko. Lilipas ang langit at lupa, pag-ibig ko'y di mawawala, pagkat ikaw lang ang laman ng puso ko at isipan. Sa pagtakbo ng bawat minuto, sa pagtakbo ng bawat segundo, pag-ibig ko'y para sa'yo, mahal ko. Pag-ibig ko'y para sa'yo, mahal ko. Pag-ibig ko'y para sa'yo, mahal ko. Praise you, God. Praise you, Father. Tunay nga, Panginoon, na mahal ka po namin, O Diyos. Tunay nga, Lord God, na pag-ibig mo, it transcends all reason, all sins, any iniquities, Lord God. And we want to say that we love you, Lord. Kahit hindi po kami perfecto, kahit marami kaming kasalanan, Lord God, ay minahal niyo po kami. And we are very thankful for that, Lord Jesus. We worship you, God. We worship you, Father. Oh, we praise your holy name. We praise your name. And we love you, Lord. Oh, we love you, Jesus. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Ako'y inibig mo, Panginoon. Ako'y inibig mo. Sa kabila ng aking kasalanan, sa
kabila ng aking karumihan. Oh, mahal na mahal kita. Mahal kita, o aking Panginoon, at tanging ikaw, ikaw ang higit na kailangan kong mahal kita, o aking Panginoon. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran, hangal ng puso ko. Salamat po, Diyos. Ako'y hindi mo makilala ka. Ang makilala ka, paglingkuran, hangal ng puso ko. Salamat po, Diyos. Ako'y hinibig mo. Ang makilala ka, ang makilala ka, paglingkuran, hangal ng puso ko. Salamat po, Diyos. Ako'y hinibig mo. Minamahal kita, ikaw ang buhay ko. Minamahal kita, ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw lamang, at wala nang iba. Pupurihin ng puso't kaluluwa. Minamahal kita. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos na buhay. Walang kapantay sa buhay ko. Ikaw napupuno ng kaluwalhatian, ang aming kalagitnaan. Sa iyo ang puso't kaluluwa. Minamahal kita. Minamahal kita, ikaw ang buhay ko. Minamahal kita, ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw lamang, at wala nang iba. Pupurihin ng puso't kaluluwa. Minamahal
kita sa iyo, ang puso't kaluluwa, minamahal kita sa iyo, Panginoon, sa iyo, ang puso't at wala nang iba, sa iyo lamang, Jesus, sa iyo, ang puso't kaluluwa, minamahal kita, minamahal kita. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your love, for your never-ending understanding, protection and love that's given to us. Walang kapantay, dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong pangalan. You're worthy, worthy to be praised, worthy of all our voyages to be singing. Sing of your love forever, God. Oh, your love, the love that never fails, the love that's always there. We want to sing of your love. Sing of your love forever, God. Love is great, love is worthy, a love that we would sing forever and ever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, our words are not enough to say how much we love you and how much we felt your love in this life. At nawa, Panginoon, na lagi naming maalala ang pag-ibig na to. In times, Panginoon, when we feel that we're not loved, let us remember your love, Lord God. Let us remember your mercy, that you died on the cross because you loved us, God. And we will contend, Lord Jesus. We will contend sa mga salita mo, sa mga utos mo. At kahit anuman po, Panginoon, na gawin namin ay para sa ikasasaya niyo po, Panginoon. We love you and we bring back all the praise, the worship and adoration to your holy name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sige po. Bago tayo umupo, let us roam around, let us greet one another, and once again, let's sing this song. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, mahalilingkod sa'yo. Habang buhay, ang pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, pagkat mahal na mahal kita, Panginoon. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Sige po, pwede na tayo magsiupo. Ayan, praise God. Ayan, God bless po sa bawat isa. Blessed Sunday. And I hope na tayo ay gumising ng may sigla at saya. Amen? So, I hope na tayo ay mas mapagpala as we hear the word of the Lord. Kaya naman po, tinatawagan ko po si Kuya Ervin as he share the word of God sa umagang ito. Ayan, palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Sige po, palakpakan po lahat ng Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Ganda po sa ating mga nanonood. No? Ako po muna yung mag-share ng word ngayong umaga. Dahil yung mga fathers natin is nasa Baguio po sila ngayon sa Fathers Intensive Training. Kasama po nila yung manager po natin sa 10 a.m., si Ma'am Les. And ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin is in John chapter 15, verse 1 to 8. Pwede po bang paki-flash? John chapter 15, verse 1 to 8. Konti lang po ito, no? John chapter 15, verse 1 to 8. Sabi doon, verse 1, sabi ni Christ, I am the true vine, and my Father is vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Verse 3. Pwede po pakilakihan ng konti. Sige po, sabayan niyo po ako. You already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, nalalanta. And they gathered them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7, if you abide in me, pang-apat na beses na pong inulit yan, and my words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. Verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig na ngayong umaga ay nagkatipon-tipon kami. Dalangin namin, Panginoon, nabuksan mo po ang aming mga isip at puso. Tanggapin namin, O Lord, ang revelation ng iyong mga salita na makapagpapabago po ng aming mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, na ang iyong Espiritu Santo ang mangusap, Panginoon, ngayong umaga at magturo. Including me, O God. Turuan mo kami, baguhin mo, Panginoon, na aming po mga puso. And Lord, ikaw po ang pinapapurihan namin sa gawain ito. Maraming po salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang title po ng pag-aaralan natin is Fruitful Life. Ibig sabihin ng fruitful is nagbubungang buhay. So, may tanong po ako sa inyo, no? Bible quiz, konti lang. Nung ikatlong araw, ano po nilikha ng Panginoon? In Genesis chapter 1, verse 9 to 11, ano po ang nilikha ng Panginoon nung ikatlong araw? Anyone? May nakakaalala po ba? Nung third day po, ang nilikha ng Panginoon is yung lupa. Tapos, ang tawag sa lupa ay earth. Ang tawag naman sa tubig ay seas. And nilikha ng Panginoon yung plants and yung herb. And yung puno. Sabi mo sa katabi mo, puno. Hindi siya't puno, puno. Amen? So, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa puno, kagaya ng binasa natin kanina. May papakita po akong picture sa inyo, bago po natin ituloy. Ano po nakikita ninyo? Sige po. Ano po nakikita ninyo?
sapatos, Jordan shoes. Sa tingin nyo, original kaya yung isa? Ano ba? Ay, running shoes. Sige po. Napansin nyo po ba? Parehas na parehas sila. Tama po ba? Pag nakita nyo yung sapatos, yung surface, magkamukhang magkamukha. Pero bakit kayo natatawa? Ano yung pinagkaiba nila? Yung logo ni Jordan nakaganon. Yung isa naman, hinahabol. Tama po ba? So dyan, nakikita natin, although parehas silang sapatos, magkamukha sila, pag tinignan mo yung panlabas, pero pag tinignan mo yung logo, mahalata mo kung sino yung original at yung peke. Ganon din po sa Christian life natin ngayon. Amen? Most of the people, they profess that they are true Christians. Tama po ba? Lagi nila sinasabi, kami ang tunay na relihiyon. Pero nakikita mo, nagrarally. Tama po ba? Sa totoo lang. Di ba? Sa totoo lang po, di ba? Tunay kang relihiyon, sinasabi mo, pero nakikita mo, lumalaban sa gobyerno. Sabi ng Biblia, Romans chapter 13 verse 1, ang lahat ng kapamahalaan ay nanggaling sa Diyos. Kung tunay kang Kristiyano, bakit ka nagre-rebelde sa gobyerno? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 2, ipanalangin ninyo ang kapamahalaan upang kayo ay makapamuhay ng mapayapa. Doon pa lang makikita mo na yung bunga eh. Tama po ba? Marami nagsasabi, ako Christian ako, matagal na akong Kristiyano. Huwag na natin pagtalunan. Pwedeng marami kang alam na Bible verses. Pwedeng magaling kang tumugtog. Tama? Pwedeng wala kang absent sa loob na simbahan. Pwedeng mukha kang religious sa mundong to. Pero pag tinignan yung bunga, ibig sabihin, ano yung bunga? Yung word na fruit, na binabanggit sa John chapter 15, Galatians chapter 5 verse 22, ang ibig sabihin ba ng bunga is, kailangan ba successful yung buhay? Yun ba ibig sabihin ng bunga? Ang word na fruit, sa Greek ay karpos. Amen? Ibig sabihin ng karpos, all-in-one package siya. Para siyang prutas na kinakain mo and ninanamnam mo yung tawag dito, yung nutrients ng prutas. Amen? Ibig sabihin, ma-absorb mo lahat ng fruit nun. Ngayon, tingnan natin yung Galatians 22. Sabi doon, yung bunga ng Espiritu is love, joy, peace, long-suffering. Pag sa King James Version. Ngayon, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Naranasan nyo na po bang umorder sa fast food chain? Yung order mo, konti lang, pero inabot ka ng 1 oras. Anong mararamdaman po ninyo? Yung iba sa atin, huwag na tayo di ba? Itago yung sarili natin. Di ba, iirapan mo na yung crew? But, attitude ka, girl, ah. Totoo ba? Di ba, yung pag kinausap mo yung manager, ano ba yan? Bakit wala pa yung order ko? Kaya pa ako nag-iintay dito. Ang tanong, Kristyano ka ba? Wala kang long suffering. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Lahat tayo dito may bunga. Amen? May bunga ka ba? Kung tinatawagan ka, dapat meron ka. Sabi doon long suffering, hindi short suffering. Kahit abutin pa ng 2 oras yan, hindi ka mapipikon. Tama? Katulad nung dyan, sa Jordan na yan. Halos pag tinignan natin yung mga tao ngayon sa loob na simbahan, kahit sa labas, mukha silang religious. Tama ba? Kahit dito, mukhang religious ako eh, pag nakadamit akong ganito. Pero tignan nyo na lang ako sa bunga. Yung character. Sabi nga sa kasabihan, charisma can take you to the top, but character can keep you there. Agree ba kayo doon? Tanging yung character, yung fruit, ang magpapanatili sa'yo sa top. Naalala ko nung tawag dito, 19th century. Merong isang sikat na evangelist, ang pangalan niya Dwight L. Moody. Para madaling matandaan, kung fan ka ng NBA, ang ibig sabihin is Dwight Howard and Moody. Kung fan ka ng GSW, si Moody, Moses Moody. Pangalan niya is Dwight Moody. Alam niyo po, ang dami niyang followers. Lahat ng tao sumusunod sa kanya. Tingnan niyo po yung term. Tingin po muna kayo sa akin. Sumusunod sa kanya. Bakit? Ang lakas ng karisma.
Alam niyo kung bakit? Ang galing magturo. And alam niyo, pag umatin ka sa kanila, may libre kang isang sakong bigas. Sa tingin niyo po, aatin ba kayo sa service niya o hindi? Aatin po ba kayo? Bakit? Kasi may libre. And ang galing no nagtuturo. Pero alam niyo po, habang nagtuturo siya, laging may dalawang matanda sa harapan niya. Laging may dalawang nakaupong matanda sa harap niya. Habang nagtuturo siya, araw-araw siya nagtuturo, medyo parang nagkaroon siya sa isip niya na parang, ano bang purpose ng dalawang matanda na to? Kasi lagi lumalapit sa kanya yung dalawang matanda. Lagi sinasabi sa kanya, puspusin ka nawa ng Espiritu Santo. Ginaganon siya. Eh siyempre evangelist siya, so parang sabi niya, bakit? Ano po ba nakikita ninyo sa akin? Sabi ng matanda sa kanya, ang nakikita namin, ang ginagamit mo lang yung talino mo. Kung anong meron ka. Tama po ba? Maraming tao ang sumusunod sa'yo, pero hindi kay Jesus. Nagigets niyo po ba yung point? Maraming tao, marami siyang followers, sumusunod lang sa Kanya. Pero yung mga taong yun, ganun pa rin yung ugali. Tahimik ka. Nagbago na ba yung ugali niyo? Ang daming taong sumusunod sa kanya nang hindi pa nababago yung ugali. Sumusunod kay Dwight L. Moody, pero hindi sumusunod kay Jesus. Then one time, habang naglalakad siya sa New York, bigla siyang napuspos ng Holy Spirit. Umiyak siya, nagrepent siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pagtayo niya ng pulpito, lahat ng tao iyak ng iyak. Sinusuko ang buhay sa Panginoon. Yun ang tunay na bunga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon, yung binasa natin na yan, magpapatunay din dyan yung Matthew chapter 7, bago tayo tumalon dun sa text natin. Naalala nyo yung sabi ni Christ, Matthew 7:20, by fruits you will know them, by their fruit you will know them. Sa kanilang action, malalaman mo kung false prophet sila o hindi. And sabi ni Christ, verse 21, on that day, in the judgment day, many will say unto me, Lord, Lord, di ba? Did we not prophesy, verse 22 pala yun, did we not prophesy in your name? Totoo? Mayroong gift, pero walang fruit. Delikado. Kagaya na nangyari kay Dwight L. Moody. Again meron siyang gift, talented siya, gifted siya magturo, ang galing niya, well-versed in the Bible, pero sira ang karakter. Kasi kapag merong gift, walang fruit, pwede kang mahulog sa pride. Tama? Kasi wala kang karakter, di ka marunong mag-humble. Amen? Kaya nga, charisma can take you to the top, but only the character can keep you there. Kasi na-develop na yung karakter mo. Pero sabi diyan, di ba nagturo kami, nangaral kami sa pangalan mo? Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Sabi diyan, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa ng masasama. Big sabihin, merong gift, pero walang fruit. Ano kaya importante sa Panginoon? Yung fruit o yung gift? Parehas, pero dapat merong fruit. Kasi ang magpapanatili sa'yo, sa gift mo, is yung fruit. Tama po ba? Again, kaya ka may ministry kasi nakita maganda yung karakter mo. Tama po ba? Pero kailangan yung karakter na yun na di-develop. Amen? Hindi lang puro gift, hindi ka lang gumagaling. Kailangan may nababago. Amen? So ngayong umaga, bigyan ko lang po kayo ng konting background. In John chapter 13, yung pinag-usapan natin, sabi ni Christ, di ba, I am the vine. I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ngayon, yung John chapter 15 na yan, nagsimula yan sa John chapter 13. Nung si Christ is nasa Last Supper, ito na yung point na ilang oras na lang, ibebetray na ni Judas si Jesus. Ilang oras na lang, aarestuin na si Jesus at ipapako sa cross. Ito na yung tinuro ni Christ. Sabi niya, di ba? I am the true vine. Bakit sinabi niyang, I am the true vine? Naalala niyo po ba nung Exodus chapter 3 verse 14? Sabi ni Moses, Panginoon, pupunta ako sa mga Israelita. Anong pangalan mo ang sasabihin ko na nagsugo sa akin? Ang sabi ng Panginoon ay,
Sige po, sa mga nakakala, Exodus 3:14 ang sabi niya, I am who I am. Ako ay, ako nga. Sa Hebrew ay, Ehiye, Asher, Ehiye. Eternal, present, I am the God who is. Eternal present, I am the God who was. Eternal past. I am the God who is to come. Eternal future. Pero pag binasa nyo in John chapter 8, verse 58, ang sabi ni Christ, before Abraham was born, I am. Babatuhin siya ngayon ng mga Hudyo. Pero kinlaim ni Christ, I am the true vine. Ito yung pampitong declaration ni Christ. Di ba? Sa 7 declaration ni Christ, ano yung una? John chapter 6, verse 35, I am the bread of life. Bakit? Yung pagkain ang nagsusustain sa katawan ng tao. Tama po ba? Kaya mo bang hindi kumain sa loob ng 40 days? 50 days, baka di mo na kayanin. Kasi yung pagkain ang nagsusustain sa physical na katawan ng tao. Pero sabi ni Christ, I am the bread of life. Ako yung manang ipinidala galing heaven. Kapag kinain mo ako, ibig sabihin, ni-receive mo ako, tinanggap mo ako, hindi ka na magugutom. Magkakaroon ka ng eternal life. Eternal na, kasi ang sinusustain ng pagkain katawan, ng pagkain is yung katawang physical. Ang isusustain ni Jesus is yung ating eternal being. Yung eternal life natin. Next, ano yung second I am? I am the light. Tama po ba? John 8:30, John 8:12. I am the light of the world. Sabi ni Christ, nasa madilim ka bang sitwasyon ng buhay mo? I am your light. Ba ibig sabihin ng darkness, kasalanan, ignorance of sin. Ibig sabihin, alipin ka ba ng kasalanan ngayon? I am the light of the world. I will guide you and lead you out of your sin. Amen? Next, sabi ng Bible, sabi ni Christ, I am the gate. John chapter 10, verse 7 and 9, I am the gate. Ano ibig sabihin? Ako yung pinto, sabi ni Christ. Hindi, metaphor lang siya na ang ibig sabihin, ako yung point of contact ng entrance and ng exit. Ano yung gustong ibig sabihin ni Christ? If you accept me as your Lord and Savior, meron kang eternal security and perfect peace. Amen? Ngayon, next, sabi doon, I am the good shepherd. John chapter 10, verse 11. Pang ilang I am na to? Apat po ba? Pang-apat. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Sabi ng Psalms chapter 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall, hindi ka magkukulang. Kapag tinanggap mo si Christ. Next, ano yung next na I am? I am the resurrection and the life. John chapter 11, verse 25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. John 11:25. Anong gusto sabihin ni Christ? Meron akong kapangyarihan. I have the ultimate power over death. Diba? Death is not the end if you believe in me. Sabi ni Christ. Kasi bubuhayin kang muli ni Christ. Pinakita niya nung binuhay niya si Lazaro. Next na I am. John 14:6. Pang-anim na I am. Ano sabi niya? Kabisado niyo po ito, di ba? I am He's the only way to heaven. I am the truth and the life. He's the embodiment of life and truth. Amen? Next, last I am. John 15 verse 1. I am yung binasa po natin kanina, I am the true vine. Gustong sabihin ng Panginoon sa mga disciple, gusto nyo maging fruitful yung buhay ninyo? Gusto nyo may makitang bunga sa buhay ninyo? I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Nakakasunod po ba? Ngayon, tignan natin yung background. Bakit sinabi ni Christ na I am the true vine? Imagine sa puntong ito, ang kausap na lang ni Christ is 11 na lang. Wala na si Judas dito. Pag binasa niyo po yan sa John chapter 13 verse 31, umalis na si Judas sa upper room. Kasi gagawin niya, ibebenta niya na si Christ. So ang 11 na lang yung kausap ni Christ dito. Sino yung 11? Si Andrew, si Peter, si Philip, si Nathaniel, di ba? 2 James, isang Simon, isang Jude, Matthew, Thomas, saka si John the Beloved. Wala na si Judas Iscariot dito. So ang pinapangaralan ni Christ, yung mga tunay na disipulo. Pero mamaya malalaman natin, meron silang mga shortcomings. So sabi diyan, I am the true vine.
tignan muna natin yung background. Ano ba yung vine? 'Di ba? Sino ba yung unang vine? Kasi sabi diyan, I am true vine. Ibig sabihin, may nauna. Ang ibig sabihin ng true in the Greek word is aletinos. Ang ibig sabihin niyan, I am the genuine vine. Ako ang tunay na puno ng ubas, not only in my name, but in my nature. Sabi, hindi lang sa pangalan, pati sa kalikasan, ako ang tunay na puno ng ubas. Tingnan natin, sino ba yung ubas na tinuturing dyan? Hosea chapter 10, verse 1. Hosea chapter 10, verse 1. Tingnan natin na ba yung sinasabi dyan? Parang ang bilis ng oras Hosea chapter 10, verse 1. Hosea. Sige, Tagalog na lang po yung para mas H-O po. Hosea chapter 10 verse 1. Tingnan natin, kasi sabi ni Christ, I am the true vine. Ibig sabihin, merong nauna. Ano ba ginawa nung unang vine? Sino yung tinuturi? Ayan. Yun. Thank you kay Jason. Sige po, basahin po natin na sabay-sabay. Verse 1. 1, 2, 3, go. Altar. Pinapaganda. So, ganito yung context dyan sa Hosea chapter 10. Sabi ng Bible, yung bansang Israel ay parang puno ng ubas. Pinagyaman sila ng Diyos. Pinagpala sila. Pero ano yung naging response nila sa Panginoon? Nung pinagpala, tinalikuran nila ang Diyos. Sumamba sila kay Baal. Kaya sabi dyan, basahin po natin. Sige, balik lang po. Ang mga taga-Israel noon ay parang tanim na ubas na mayabong. Hitik, bunga. Ibig sabihin, pinagpala sila. Pero habang umuunlad sila, habang yumayaman daw sila, dumarami rin ang ipinapatayo nilang altar. Yung altar na yan, si Baal. Ibig sabihin, habang yumayaman yung bansang Israel, lalo sila sabi diyan, pinapaganda nila ang ala-alang bato na sinasamba nila. Nagtatayo sila ng altar ni Baal. Ngayon, sino si Baal? Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, Diyos ba siya o hindi? Bingi-bingihan, bingi o hindi? Tulog-tulugan, tulog o hindi? Diyos-Diyosan, Diyos o hindi? So sabi diyan, si Baal, hindi siya Diyos. Peking Diyos si Baal. Pero sabi ng Panginoon, nung pinaganda kita, pinagyaman kita, dun mo ko tinalikuran. Isipin niyo, yung puno ng ubas na yan, na naghahanap ang Panginoon ng bunga sa kanila, anong ginawa nila? Idolatry. Next, Psalms chapter 80 verse 8. Psalms chapter 80 verse 8. Tingnan natin kung sino yan. Kung ano yung ginawa pa ng bansang Israel. Sige po. Basa, mga kapatid. And planted it. Sige po, okay na po yan. Diyan na lang po. Pakilakihan na lang po. So, ganito po yung story niyan. Diba yung Israel, ang tawag sa kanila ng Panginoon, vine. Inilabas sila ng Panginoon sa Egypt. Para silang puno ng ubas na tinanggal sa lupa ng Ehipto at itinanim sa matabang lupa. Ganon po yung ibig sabihin yan. Pero alam niyo po ano ginawa ng mga taga-Israel? Nung nasa wilderness na sila, panay sila reklamo sa Panginoon. Tawag nga sa kanila ng Diyos, ungrateful generation. Wala silang utang na loob. Sipin mo ito, bigyan ko po kayo illustration. Merong isang taong nakakulong. Yung kaso niya is habang buhay na. Pero sabi mo sa kanya na gumawa ka ng paraan para mailabas siya sa kulungan. Sipin niyo po Tapos sabi mo, aampunin kita, tumira ka sa bahay. Ipaparanas ko sa iyo yung buhay na hindi mo pa nararanasan. Tapos sasabihin sa iyo, ayoko, dito na lang ako. Ano kaya mararamdaman mo? Di ba? Ano mararamdaman natin? Wala palang utang na loob to Di ba parang ganon? Tama po ba? Ganon yung ginawa ng bansang Israel sa Diyos.
Sabi diyan, Psalms chapter 80 verse 8, nung inilabas kita sa Egypto, anong ginawa mo? Tinalikuran mo ko. So yung unang vine, nasasaktan ang Diyos sa ginagawa nila. Next, Isaiah chapter 5 verse 2. Tignan natin, ano pa yung ginawa ng Israel? Isaiah chapter 5 verse 2. Yan, may. Sige po, basa mga kapatid. He dug it up and cleared out his stone and planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst. So sabi diyan, ang Diyos, nag-ano muna siya, nagpala siya. Inayos muna niya yung lupa. Naglagay pa siya ng tore para bantayan yung lupang yun. At itatanim niya daw yung vine. And sabi diyan, and also made a wine press. Giikan ng tawag dito, ng bunga ng ubas. Ng puno ng ubas. So he expected to bring forth good grapes. Siyempre, alimbawa ikaw, nag-invest ka sa magandang lupa, di ba? Tapos, pinalagyan mo pa ng bantayan, naglagay ka pa ng wine press, nag-expect ka na yung bunga ng puno ng ubas na yan is maganda. Pero tingnan nyo na ginawa ng bansang Israel. Ano daw yung lumabas? Imbis na good grapes, ano yung lumabas? Paki-highlight nga po. Di ba yung ubas matamis? Sabi dyan, yung ubas na nangyari dyan, naging maasim. Sipin mo kung gaano ka, di ba? Na-disappoint ang Panginoon sa kanila. Pinaghandaan pa natin lahat. Bakit? Nung mga panahon na yan, laganap ang injustice sa Israel. Ang lawlessness. Hindi marunong sumunod sa batas. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, imbis na maghanap siya ng good fruit, ano lumabas? Naging wild grapes. Naging maasin yung fruit. Di ba nakakadismaya yun? Pinagpaguran mo, tapos ganyan yung lumabas. Next, Jeremiah 2:21. Grabe, kaya sabi ni Christ, I am the true vine. Hindi yung mga yan. Jeremiah chapter 2 verse 21. Tignan na naman natin anong ginawa rito. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Noble vine. Sige po, baba. Into the degenerate plan of alien vine. Alam niyo po ano nangyari rito? Yung mga taga-Israel, laganap sa kanila ang corruption, gaya na nangyayari sa atin ngayon. And wala nang inaasahan ng Diyos, kundi puro na lang kapalpakan. Isipin mo 4 na verse pa lang yung binasa natin, pero makikita mo na yung cycle. Sabi ng Hosea chapter 10 verse 1, Isaiah chapter 5 verse 2, Jeremiah 2:21, and yung kanina, Psalms chapter 80 verse 8. Paulit-ulit lang yung cycle ng Israel. Ang gagawin nila, magre-rebelde. Tama? Sunod na gagawin nila is magre-repent. Tama po ba? Pagkatapos magrebelde, magsisisi. Pagkatapos magsisi, anong gagawin? Reconciliation. Makikipag-ayos sila sa Diyos. Pagkatapos nila makipag-ayos sa Diyos, ire-restore sila ng Panginoon. Ire-restore sila ng Panginoon. Bubuuin silang muli. Pero anong gagawin nila? Sa naigitan po natin, anong ginagawa nila? Rebellion, repentance, reconciliation, restoration. Saan sila babalik? Magre-rebelde na naman sila. Kaya sobrang nadismaya yung Panginoon, di ba? Yung Ama sa bansang Israel. Kaya sabi ni Kristo, I am the true vine. Hindi yan. Di ba? Hindi ibig sabihin, di ba yung sabi ng mga Israel, meron 613 law. Sumusunod sila sa law. Napakahigpit nila. And yung mga tradition nila ay sobrang higpit. Pero hindi yun yung bibigay sa inyo ng bunga. Ako, sabi ng Panginoong Jesus. And alam nyo, sa bansang Israel, habang pinag-aaralan ko yung yung culture nila, sobrang dami daw pong puno ng ubas sa bansang Israel. And alam nyo po, habang pinag-aaralan ko to, may nakita akong 4 amazing characteristic ng vine. Sige po. Balik po tayo dun sa next slide po. Yan. Sabi diyan, yung 4 characteristics of the vine. Sige. Number 1 is yung S. Puro letter S. No. SAP muna. Number 1 is SAP. Ayan. 4 lang po to, puro letter S. Puro letter S lang. Mabilis lang. Ano ibig sabihin ng SAP? Ang ibig sabihin ng SAP, dagta
or nutrients. So halimbawa, ito na lang po di na po ako gagamit ng whiteboard. So ito, halimbawa ito puno po siya ng ubas. Sa loob po nito, meron niyang dagta. Amen? Nagigess niyo po ba? Yun yung nagbibigay buhay sa vine and sa branches. Kasi sabi ng Panginoon in John chapter 15, I am the vine. Tignan natin yung karakter And my father is a vine dresser, gardener, farmer, ganyan. Siya yung landlord, siya yung land worker. Siya yung may-ari ng vineyard. And yung kinakausap niya is yung 11 disciples. Sila yung branches. So, ang sabi diyan, yung sap, siya yung nagbibigay ng buhay sa vine and sa branches. Sa tingin niyo po ba kapag putol ang branch, hindi siya nakakonek sa vine, magbubunga kaya siya? Bakit kaya? Kaya bang mag-produce ng fruit kaya bang mag-produce ng branch ng fruit nang hindi siya nakakonek sa vine? Yun po yung ibig sabihin ni Christ, I am the true vine. If you believe in me. Diba? Ang unang depositong ilalagay sa iyo ng Panginoon is yung Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13, siselyuhan ka ng Diyos ng Espiritu niya. And nakakamangha, no? Diba yung sap na yan, nutrients yan Nagbibigay yan ng buhay doon sa vine and sa branches. Romans chapter 8, verse 11, the Spirit gives life. Amen? So, ang nagbibigay ng buhay sa vine is yung dagta, yung sap. So, ang Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? So, kaya apart from me, John chapter 15, verse 3, apart from me, ang sabi ni Christ, you can do nothing. Kasi yung kapangyarihan ng Espiritu nandun sa loob ng vine. And kailangan yung branches na yon is makonect sa vine. Ibig sabihin, hindi ka lang church member, hindi ka lang church attender. Kailangan meron kang personal relationship kay Jesus. Para ikaw ay magbunga, hindi mabunganga ang ingay mo sa bahay. Amen? Wala ka ng control, hindi ka na mabunga nagbubunganga ka na lang. So, kailangan natin ng personal relationship kay Christ. And nakakamangha, no? Kapag tayo ay connected sa vine, hindi natin pinipilit yung fruit. Tama po ba? Hindi mo pinagsisikapan na magkaroon ka ng fruit. Natural yun na lumalabas sa'yo. Hindi siya artificial. Authentic siya. Amen? Kailangan lang nating mag-connect. Kailangan natin ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng personal relationship? Romans chapter 10, verse 9. If you declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Magkakaroon ka ng buhay. Lalagyan ka ng Diyos ng Espiritu. Amen? Hindi porkit nanay at tatay mo Kristiyano, automatic Kristiyano ka na. Kailangan meron kang personal na relationship sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po? John chapter 15, verse 2. Sabi diyan, sige po, basahin natin. Verse 2 na tayo. Sabi diyan, He cuts off every branch of mine. Ano po yan? NIV? Sa New King James po. Sabi ng sa New King James na lang po. Yan. Sige po, basahin po natin. Verse 2. Every branch in me does not bear fruit, He takes away. Diyan lang po muna tayo. Sabi diyan, every branch, halimbawa ito yung puno ng ubas, nakakunik ka naman. Tama ba? Pero hindi ka nagbe-bear fruit. Nagigis yung logic. Halimbawa, sabi diba sa verse 1, if you are connected to Christ, yung fruit automatic na lumalabas sa buhay natin. Pero sabi ng verse 2, every branch in me. Ibig sabihin, connected naman yun. Nagigess niyo po ba? Connected kay Christ yun. Pero bakit walang bunga? Does not bear fruit. Pero walang nakikitang bunga yung mga tao sa buhay natin. Bakit? Tignan natin yung letter S na pangalawa. Soapwood.
Ayan, malambot ang sanga ng puno ng ubas. Alam niyo po ano implication ng kapag malambot ang sanga ng punong ubas? Ibig sabihin, halimbawa, ito yung puno ng ubas. Ito yung sanga. Yung sanga po ng puno ng ubas, kusayang bumabagsak. Kasi sa sobrang lambot niya, alam niyo po kung ano yung binabagsakan niya? Putik. 2 Peter 2:22, ang daling tandaan. Di ba yung baboy, kahit linisin at paliguan mo siya, saan daw siya bumabalik? Sa putik. Kasi yun yung nature ng baboy. Di ba sabi ni This is Lance? Ganun daw pag naiinitan yung baboy, nanonood ako sa kanya Pag naiinitan daw yung baboy, pupunta daw yung baboy sa putik. Pero biblically speaking, ang baboy talaga, gusto talaga ng baboy is yung marumi. Yung putik. Alam niyo po yung default system mo? Sabi mo ano yung default system ng tao? Makasalanan. Halimbawa, di ba, yung soapwood, lagi yung bumabagsak sa putikan. Although yung wood na yan, yung branch na yan, connected in the vine, pero bumabagsak siya sa putik, sa mud. Sa tingin niyo, magbubunga ba siya? Hindi siya magbubunga kasi nandun siya sa putik. Nagigess niyo po ba yung logic? Nagigess niyo po ba yung pinupuntahan ng teaching natin ngayon? Although connected ka kay Christ, pero pag may ginagawa kang kasalanan, hindi ka magbubunga. Wala nang nag-amen Connected pero pag may ginagawa kang kasalanan, hindi ka magbubunga. Di ba? Every branch in me does not bear fruit. He takes away. Sabi ko, nilagyan ng Panginoon ng Espiritu Santo yung buhay mo. And sabi ng Bible, Ephesians 4:30, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu. So ganito kasi yan. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, yung mga nakasalanang mga nakalagay dyan sa verse 31, halimbawa, galit ka kay sister, galit ka kay brother, may tampo ka sa magulang mo, diba? Kung ano-ano yung sinasabi mo sa boss mo, di mo kinakausap yung asawa mo, nalulungkot ang espiritu. Although ikaw ay connected kay Christ, pero yung buhay mo nandun sa putik, hindi nakikita yung bunga. Hindi ka magbubunga. Nagigess niyo po ba? Anong ginagawa ng Panginoon? He takes away. Dito maraming pinagtatalunan sa theological debate. Kasi ang word daw na takes away is airo. Ang ibig sabihin ng airo in the 18th century, kapag ikaw ay Kristiyano, nasa loob ng simbahan, kapag walang nakitang fruit sa'yo, kukunin ka na daw ni Lord. Payag ba kayo? Maraming gusto pumunta ng langit. Sino gusto pumunta ng langit? Wala po gusto pumunta ng langit? Ako lang? Sino gusto pumunta ng langit? Taas kamay. Sino gusto mauna? Bakit ganon? Maraming gustong pumunta sa langit, pero walang gustong mauna. Bakit kaya? Yun yung ibig sabihin yan. Does not bear fruit, He takes away. Ang ibig sabihin ng takes away sa Greek word ay airo. Ang ibig sabihin ng airo, hindi ka papatayin ng Diyos kasi wala kang bunga. Ang ibig sabihin ng airo is iaangat kang muli. Is to lift up. Pansinin niyo ang kausap ni Christ dito yung 11 na disciple. Example, si Peter. Diba? Ang word na Peter, nanggaling siya sa yung una niyang pangalan is Simon. Ang ibig sabihin na Simon is Shimon. Kasi ang Hebrew name ng Simon, Shimon, ang ibig sabihin na Shimon is to hear. Nakikinig. Pero pag binasa nyo, in Matthew chapter 16, ang sabi ni Christ, di ba? Sa tingin nyo, sino ako? Sabi ni Peter, ikaw ang anak ng Diyos. Pero isipin mo, ilang minuto lang yung lumipas, no? Sabi niya kay Christ. Kasi sabi ni Christ, kailangan ang Messiah pumunta ng Jerusalem. Mamamatay siya ron, papahirapan siya ng mga elder and mga high priest. Ipapako siya sa krus. Ang sabi ni Peter sa kanya, dinala siya sa gilid. Lord, dapat di mangyari sa'yo yan. Ang sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Isipin mo kasi, si Peter, ang word na Shimon is to hear. Kung ano yung napakinggan niya, yun yung ginagawa niya. Diba? Sabi doon, paano mo nalamang na ako ang Kristo kasi ipinahayag sa'yo ng Ama yan. Narinig ni Peter coming from the Father. Pero naririnig din niya si Satan. Kaya sabi niya, Lord, dapat hindi mangyari yan. So, ang ibig sabihin ng pangalang Shimon, Peter, is unshakable, easily to be shaken. Shakeable siya.
madali siyang ugain, madali siyang tangayin. Tama? And alam nyo, sabi diyan, every branch in me does not bear fruit. Kasama ba ni Peter si Christ? Kasama po ba ni Peter si Jesus? Kasama niya. Pero alam ni Jesus na ang pananampalataya ni Pedro ay maliit. Alam niyo po kung bakit? Matthew chapter 14 verse 31. Huwag na po i-flash. Naalala niyo po ba nung naglakad si Peter sa tubig? Sino po nakakaalala ng story? In Matthew chapter 14 verse 22 to 31, habang naglalakad si Peter sa tubig, di ba lumubog siya? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Kailiit ng pananampalataya mo. Ibig sabihin, kasama niya si Jesus, pero sa puso niya may doubt siya. Kaya nga siya lumubog eh. Tama? Ibig sabihin, yung doubt ni Peter na yon, yung nagiging dahilan upang hindi siya magbunga. O ano ginawa niya? Matthew chapter 26, verse 70 to 75. Ano ginawa ni Peter kay Jesus? 3 beses niyang itinatwa. Hindi kita kilala. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Isipin mo, dahil sa doubt may doubt kasi si Peter eh. Mailiit yung pananampalataya ni Peter. Oh, little faith, sabi ng Panginoon sa kanya. Lumabas, Matthew chapter 26, verse 70 to 75, nagmanifest. Ano ginawa niya? Tinakwil niya si Christ. Natakot eh. Ganun yung nangyayari. Although kasama niya si Jesus, meron siyang personal na relationship kay Jesus, pero dahil meron siyang kasalanan, ang kasalanan niya ay doubt. Anong ginawa niya? Dininay niya si Christ 3 times. And yung word na takes away dito, ito yung gusto kong makita ninyo. He takes away. Pag binasa niyo po yung John chapter 21, verse 15 to 19, ang unang lumapit ba si Peter kay Jesus? Tanong, ang unang lumapit po ba si Peter kay Jesus? Hindi, di ba? Ang lumapit sa story na yon si Jesus. Di ba? Bakit? Anong ibig sabihin yan? Yun ang ibig sabihin ng He takes away. Iniangat niya si Peter. Hindi niya hinayaang ma-disconnect si Peter sa branch. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng word na takes away. Itinayo niyang muli. Although nadapa si Pedro dahil sa kanyang kasalanan, hindi siya nagbunga. Pero itinayo siyang muli ng Panginoon. And alam niyo po, yung ubas, di ba may branch yan? Kapag nandun yan sa may, tawag dito, sa putek, sa mud, ang ginagawa ng farmer o ng vine dresser, inaangat niyang muli. Meron kasing trellis. Sorry po, di ko na nalagay. Yung trellis, para yung metal o kaya kahoy. Ang ginagawa ng vine dresser, itataas yung muli yan. Huhugasan niya. Alam niyo po ano yung symbolical meaning nun? Ang tawag doon, grace. Ang tanong, kaya mo bang iangat yung sarili mo sa putik ng kasalanan? Hindi mo kaya. Kaya nga sabi ng Titus chapter 2 verse 11, di ba? Yung grace of God, yun yung magtuturo sa'yo para umiwas ka sa pagkakamali. Wala na nag-amen. Di ba? May ginagawa ka bang mali? Itigil mo na yan. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos para mapagtagumpayan mo yan. Itatayo kang muli ng Panginoon. James 4:10, di ba? If you humble yourself, He will lift you up. Itatayo ka ng Diyos. Kapag nasa kumunay ka na ng kasalanan, hindi mo kayang ihaon yung sarili mo. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kailangan mo i-humble yung sarili mo, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Pedro. Amen? Ibig sabihin ng Iro, He lift up. He rise up again. Hindi ibig sabihin, tatanggalin niya sa mundo. Pero, verse 6, pakita natin yung buhay ni Judas naman. Sabi niya, sige po, basahin natin. Anyone does not abide. Connected ba? Hindi. Connected po ba? Hindi. If anyone does not abide in the vine, si Judas ba connected kay Christ? Wala siyang personal relationship kay Jesus. Alam niyo po kung bakit? Ang turing niya lang kay Jesus, Rabbi. Hindi Lord. Wala siyang pakialam kay Lord. Ang gusto niya lang kay Lord is, ang akala kasi ni Judas, magtatayo si Jesus ng kaharian, physical. Kaya nga siya yung treasurer ni Christ, di ba? Masyado siyang sakim. Sabi diyan, if anyone does not abide in me, he is cast out.
Ano nangyari kay Judas? Ano nangyari kay Judas? Matthew chapter 27 and Acts chapter 1, verse 18 to 19. Ano ginawa ni Judas? Nagbigti. Bakit? Hindi niya kaya yung guilt and shame na ginawa niya kay Lord. Ang tawag doon, remorse. Amen? Sorry. Sabi diyan, as a branch and is withered. Ano nangyari kay Judas? Namatay ngani. Tapo ba? Nalanta siya. Tignan natin ano mangyari sa kanya. And they gathered them and throw them into the fire and they are burned. Eternal damnation ang nangyari kay Judas. So, ibig sabihin, yung takes away, hindi ka paparusahan. Amen? Iniaangat ka ng Panginoon. Pero ang ginawa kay Judas, kinondemn na siya kasi hindi siya connected kay Jesus. Kung ngayon may ginagawa tayong pagkakamali, di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon. Kung gusto mong yung buhay mo magbunga, di ba? Nagbubunga yung buhay mo. Kailangan mo ng biyaya ng Panginoon para itigil yan. James 4:10, humble yourselves in the sight of God and He will lift you up. Amen? Pangatlong S, search growth. Ayan. Ito maganda po ito, no? Alam niyo po ba yung vine, mabilis po yung lumaki. Sige, babasahin po natin. Search growth, mabilis na paglaki. Kailangan ng pruning. Ang ibig sabihin ng takes away, airo. Ang pruning naman, katairo. Ang ibig sabihin ng katairo is to cleanse and to purify. Ngayon, may kasabihan, di ba? A tree with leaves will protect you from the rain. Tama? Yung puno na may dahon, poprotektahan ka niya sa ulan. But rain will protect the tree without leaves. Sabihin, ang magbibigay ng protection yung ulan sa puno na walang dahon. Nagigis niyo po ba? Saying of the wise to, no? And bagay na bagay siya rito. Ito po yung ibig sabihin ng pruning. John chapter 14 verse 12. Again, ang kausap ni Christ dito yung 11 disciple. John chapter 14 verse 12. May gusto po ipunto, no? Tingin lang po muna kayo sa akin. Ang ganda po na ito. Sige po, basahin po natin. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, connected ka na kay Christ. The works that I do, he will do also. Sabi ni Christ, kung ako nakakabuhay ako ng patay, magagawa mo rin yung ginagawa ko. And greater works than this, isipin mo, higit pa daw ang magagawa mo. Diba? Kaysa sa ginawa ko. Because I go to my Father. Nakikita niyo po ba? Aalis daw si Jesus. Nakikita niyo implication? Kasi sabi ng John chapter 16 verse 7, hindi bababa ang Espiritu hanggat nandirito pa si Jesus sa lupa. So kailangan si Jesus umakyat muna sa Ama para ang Espiritu bumaba dito sa lupa. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po ba yung mga disipulo, pag binasa niyo po yung buong 4 gospel, lagi nilang kasama si Jesus. Amen? Alam niyo po, pag nagpapagaling si Christ ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, nanonood lang yung mga disciple. Ang purpose ng pruning is for growth. Kaya pinuprune yung vine para magbunga pa. Hindi siya pinaparusahan, para lang siya magbunga. Tignan niyo po kasama na nung binuhay si Lazaro, nandun yung 11 disciples. Nung nagpakain ng 5,000 lalaki si Jesus, nandun yung 12 disciples. Kasama na si Judas. Pero ano nangyari? Aalis daw si Christ. Tinanggal sa kanila yung comfort zone. Nagigets niyo po ba? Kasi nakadepende na lang sila kay Jesus. Ang ibig sabihin ng pruning is tabas. May tatabasin na ang Diyos. Ang inalis ng Diyos sa kanila si Jesus. Physically, Pero ang sabi ng Panginoon, in John chapter 14 verse 18, sabi diyan, 14:18 lang. Pansinin niyo sabayan niyo lang po ako, maganda po ito. Sige po, basa po. 1, 2, 3, go. Parang ang gulo, di ba? Sabayan niyo lang po ako para yung flow po, para maintindihan niyo. Sabi ni Christ, hindi bababa ang Espiritu hanggat nandirito pa ako.
paparoon ako sa Ama at makakagawa kayo ng mga himalang ginawa ko ng higit pa. Pero sabi niya, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwan ng ulila. I will come to you. Parang ang gulo, di ba? Sabi mo, pupunta ka sa Ama. Tama ba? Sabi mo, pupunta ka sa Ama. Tas ngayon, sabi mo, I will come to you. Basahin natin, 14:26. Sabi diyan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send sa Amplified Version, as my identical representative. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng replacement. Physically, kasama nila si Christ. Naging comfort zone nila si Christ. So, ang gusto mangyari ng vine dresser ng Ama, tatabasin sa kanila si Jesus, physically lang. Pero ang gagawin ng Ama, ilalagay si Jesus sa kanila. Kasi ang ibig sabihin ng Holy Spirit, siya yung identical replacement ni Christ. Halos same lang sila. 14:18. Sige po, Ate Grace. (14:16) pala. Gusto ko lang po makita nyo to. No? Sige po, basa. 1, 2, 3, go. Diyan lang po muna. Another helper. Ang ibig sabihin ng another helper in the Greek is allos parakleton. Ibig sabihin ng allos, dito nanggaling ang word na alon. Tama. Dito nanggaling ang word na allos. Ang ibig sabihin niya is same kind. Ang ibig sabihin ng heteros, different kind. So, ibig sabihin, aalis si Jesus physically, pero yung darating na Holy Spirit is same kind lang. Kung ano yung nature ni Christ, kung ano yung counsel ni Christ, kung ano yung kapangyarihang meron si Christ, hindi na siya makakasama physically kasi titira na siya sa loob mo. Nagigets nyo? May tinanggal, pero may ipinalit. Kasi kapag kasama nila si Christ, sa tingin nyo lalago sila? Sa tingin nyo po ba ma-develop yung gifts nila? Magkakaroon sila ng fruit kung kasama nila sa Christ lagi? Nanonood lang kasi sila. Tama po ba? Pero tignan nyo po nung nawala na si Christ, ano nangyari? Daanan lang ng anino ni Peter. Ano nangyari sa mga may sakit? Anino lang yun Daanan lang ng anino ni Pedro. Nakita niyo yung fruit? Kasi yung fruit hindi lang siya sa Galatians 5:22. Yung fruit, pwedeng healing siya. Diba? Sige po, next dyan. Next S. May gusto lang po i-connect, no? Sabi doon, di ba sabi dyan, search, growth. Sa tingin niyo po ba, kapag yung isang vine dresser, ang ginagawa niya, habang tinatabas niya yung dahon sa puno, naaarawan ba yung puno? Kasi, di ba sabi, yung leaves daw ng puno, nagpoprotekta sa kanya. Pero sa tingin na poprotektahan ba talaga? Hindi nga siya nababasa ng ulan, hindi siya tinatamaan ng sunlight. Ano ginagawa ng vine dresser? Tinatabas. Tama? Sabi naman, but the rain, sabi niyan, will protect you from tree without leaves. Yung ulan naman daw yung magpoprotekta doon sa puno na walang dahon. So, ibig sabihin, akala ng mga disciple, pag inalis sa kanila si Christ, wala na silang magagawa. Pero hindi alam ng mga disciple na yung ginawang yun ng Diyos, yung magbibigay ng protection sa kanila. Parang sa buhay natin. Naranasan nyo na po ba may tinanggal na maling tao sa inyo? Sino po ba? Naranasan nyo na po ba na may tao na tinanggal sa inyo na mali? Kasi alam ng Diyos, sisirain ka nun. Natanggal ka sa trabaho. Amen? Kasi alam ng Panginoon, hindi ka lalago, hindi ka magbubunga kapag nandun ka. Tama ba? May tinanggal bang maling relasyon ang Panginoon? May tinanggal bang maling trabaho, maling pangarap? Amen? Tinanggal ka ba sa dati mo simbahan? Kasi di ka magbubunga ron. Parang ako yun Di ba? Amen? Kapag may tinatanggal ang Panginoon, para yun sa ikabubuti mo. Kaya huwag kang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang sad. Dapat happy. Yun ang ibig sabihin ng pruning. Para magbunga ka pa.
Kasi kapag hindi ginupit o hindi tinabas ng Diyos yung mga dahon, hindi magbubunga ng marami yung sanga. Kaya kailangan tanggalin yun. May tinanggal ba ngayon yung Diyos sa buhay mo? Okay lang yan. Diba? Hindi ka ba na-renew sa kontrata mo? Okay lang yan. Hindi ka ba nakapag-abroad? Okay lang yan. Hindi mo ba nakuha yung gusto mong course? Okay lang yan. God's rejection is God's protection. Amen? Next, letter S. Sige, dyan po muna sa big idea. Kalimutan. Basahin po natin. God prunes the fruitful branches. Kaya dumadaan ka sa pruning stage kasi fruitful ka na. Palakpakan mo yung sarili mo. Next. Yung character ng sabi dyan, sensitive daw yung puno ng ubas. Alam niyo po ba kapag tinatabas yung puno ng ubas, pati yung mga dahon, yung mga sanga, ang nangyari, nagkakaroon ng luha yung puno. Ang tawag doon, crying sap. Yung puno, parang umiiyak, parang nasasaktan. Di ba kapag pinuprune ka, hindi ka natutuwa, nasasaktan ka? Tama ba? Tama po ba? Pero alam niyo po ba, yung purpose ng pruning, hindi lang para magbunga ka lang. Ang purpose ng pruning, para ipaalam sa iyo ng Panginoon na mahal ka niya. Again, balik tayo sa konteksto, 13:1 ng Juan. Sabi ron, at minahal ng Panginoon ang kanyang mga disipulo hanggang sa huli. Kasama na si Judas doon, hanggang sa huli, minahal. Ipinakita ng Panginoong Hesus yung pagmamahal niya sa kanilang lahat. Isipin mo, paano papatunayan ng Panginoong Hesus na mahal niyang lahat yun? Diba? Inalis siya ng Diyos Ama. Nasaktan ba yung mga disipulo na wala si Christ? Sa tingin niyo, umiyak ba sila? Kailangan ko po na sagot ninyo. Sa tingin niyo, umiyak kaya sila? Nasaktan kaya sila? Kapag dinidisiplina ka ba ng tatay mo, natutuwa ka? Pag pinapalo ka ba, tumatawa ka? Pag hampas sa'yo ng Ako kasi napalo ako ng 2x2 eh. Pak! Sarap, paluin mo pa ako. Tutuwa ka ba? Hindi. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ka. Kaya sa stage of pruning, di ba? Kasi mabilis yung paglaki mo, ang ginagawa sa iyo ng Panginoon, dinidisiplina ka niya. Hindi lang para magbunga ka ng marami, kundi ipadama rin, Panginoon, sa iyo na mahal ka niya. Tama po ba? Kasi yun yung purpose nun eh. Kaya umiiyak. Di ba? Lumalabas yung anointing. Kasi di ba yung dagta, yung sap, implicated meaning siya ng Holy Spirit. Kasi yung sap nagbibigay ng buhay. Lumalabas yung anointing sa puno. Nagkakaroon ka ng anointing. Doon mo nararamdaman na mahal ka ng Diyos. Alam niyo po kung sino yung pinakamagandang example na maibibigay ko sa inyo? Sino po rito nakakakilala kay Charles Spurgeon? Yung Prince of Preacher. Ako lang ba? Sino nakakilala kay Charles Spurgeon? Ako lang ba yung na-inspire sa buhay ni Charles Spurgeon? Grabe, no? Siya yung Prince of Preacher. Pero alam niyo, yung Prince of Preacher nakaramdam ng depression. Severe depression. Alam niyo kung bakit? Diyan mas kay Jason. Alam mo kung bakit nakaramdam ng severe depression si Charles Spurgeon? Dahil sa gout. Yun po yung dahilan. Isipin mo, ang galing magturo. Diba? Prince of Preacher. Milyon-milyong tao ang na-inspire. Isa na po ako doon. Ang galing magturo ni Charles Spurgeon noong 18th century. Binabasa ko yung mga preaching niya, binabasa ko yung mga ginawa niyang libro. Ang galing niya. Pero yung nagtuturo sa mga tao na magkaroon kayo ng tiwala sa Diyos, na sa Diyos ay may kagalingan, nakaramdam ng severe depression. Alam niyo po kung bakit? Una, dahil sa kanyang gout. Pangalawa, dahil sa pagod. Araw-araw ka ba naman magturo? Tapos pag naglakad siya, ika-ika pa. Di ba ang sakit pag masakit ba pag may gout ka, Jason? Kaya mo ba maglakad pag may gout ka? Ganun po yung ibig sabihin ni Charles Spurgeon. Habang naglalakad siya sa pulpit, sabi niya, I believe in the Holy Ghost. I believe in the Holy Ghost. Pero inside, sa kanyang puso, meron na siyang melancholy. Meron na siyang depression. Ibig sabihin na melancholy, pinakamatindi po itong depression, no? Dark night of the soul. Bakit? Kasi dahil sa sakit niya, nagkaroon siya ng depression. Tapos yung mga nakikinig sa kanyang ilan, kinikriticize pa siya.
Isipin mo may basher siya araw-araw. Tapos pagod pa siya, araw-araw siya gumagawa ng preaching, araw-araw siya nagtuturo. Naghalo-halo na, tapos may gout pa siya. Yung nagtuturo sa mga tao na magtiwala kayo sa Diyos, nagkaroon ng depression. Nagigets niyo po ba? Pero anong nangyari? Sabi niya, pag nagkakaroon daw siya ng depression, masakit yung gout niya, hindi niya nakaya, hindi siya nagtuturo. Ilang buwan daw po siyang nakaratay lang, di ba? Para nakikita ko sa kanya yung buhay ni Ty Bems, di siya makapagturo, di siya makatayo. Ang ginagawa niya, pinapaalis niya yung mga tao sa loob ng kwarto. Alam niyo po ano yung ginagawa niya? Nasa loob siya ng kwarto, nananalangin siya sa Panginoon, hindi para alisin yung sakit niya na gout. Hindi rin para tanggalin yung depression niya. Alam niyo ano yung prayer ni Charles Spurgeon? Ganito lang po kasimple. Lord, gusto ko lang maramdaman na niyayakap mo ako. Grabe, no? Sa pruning stage ba natin, ganun ba yung ginagawa natin? Hindi mo ipinapanalangin na, Lord, hindi ko na kaya. Tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. Si Charles Spurgeon, ang ginawa niya, Lord, ang panalangin niya, yakapin mo lang ako. Ipadama mo lang sa akin yung pag-ibig mo. Kasi yun yung purpose ng pruning, hindi lang para lumago ka, kundi para ipadama din ng Panginoon sa'yo na mahal ka niya. Yung tinuturo niyang mahal ka ng Diyos, naranasan niya ngayon sa kanyang buhay. Amen? Kaya pag dumadaan po tayo sa pruning stage ng buhay natin, Hebrews chapter 12 verse 6, sige po. Habang dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi daw tayo natutuwa. Tama po ba? Kasi ang dinidisiplina niya ang mga minamahal niyang mga anak. So kaya ka dumadaan sa pruning stage ngayon, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Nagets natin yung 4 amazing characteristic ng vine. Sakto. Yung 4 characteristic ng vine. Ano po uli yun? Yung sap. Meron siyang nutrients. Pangalawa, yung vine daw, soft wood siya. Malambot lang yung sanga niya. Ang laging ginagawa ng vine is lagi siyang, gusto niya laging bumabagsak sa mga putik, sa mga may insekto. Pangatlo, yung characteristic is surge, growth. Mabilis daw po lumaki. Kaya kailangan i-prune. Ginugupit. Merong tinatabas yung Panginoon sa vine. Last, sensitive daw po yung vine tree. Lumuluha. Naglalabas ng anointing. Amen? So ano yung kailangan natin gawin para manatili tayo sa Panginoon? Amen? Ito, mabilis na lang po, no? Mabilis na lang to, no? Sabi diyan, abide in Christ. Ilang beses po inulit yan? Sabi ng verse 4, 2 beses inulit yan. Abide in me and I in you. Abide in me and I in you. Sabi diyan, verse 5, abide in me, abide in you. Verse 7, abide in me and I in you. Sa tingin niyo po ba, bakit 4 na beses inulit ng Panginoon yan? Anyone? Ito yung mystery. Coincidence lang ba na na 4 na beses sinabi ng Panginoon yan? Hindi eh. Alam niyo po kung bakit? Ang ibig sabihin ng number 4 in the Hebrew is complete. Buo. Nung ika-4 na araw, ano po nilikha? Nung ikatlo, di ba, nilikha, dry land, seas, plants, herbs, and trees. Nung ika-4 na araw, ano po nilikha? Sun, moon, and stars. Para i-mark daw po yung season and in time. Alam niyo po, ibig sabihin ng abide in Greek is meno. Laging ginagamit ni Ty Bems yung rito eh. Yung sa monumento, si Andres Bonifacio. Diba? Sabi, yung ibig sabihin ng meno is permanent residency. Ibig sabihin, meron siyang permanent. Doon na siya nakatira. Hindi na siya umaalis doon. So si Andres Bonifacio yung ginagawa niya. Diba? Si Andres Bonifacio daw ba, nandun pa rin, umulan, umaraw? Diba nandun pa rin? Tama po ba? Yun ang ibig sabihin ng meno, kahit umulan, bumagyo, nandun pa rin. Tama po ba? Bakit kaya hindi siya nakahiga? Sa tingin nyo? Kasi traffic. Joke lang. Wala nakagets eh. Yung mga taga-Kamanaba lang yung mga may ganong joke eh. Kasi sabi nila, di ba, pag nakahiga daw si Bonifacio, traffic sa monumento. So, para mas maganda yung illustration, na naalala niyo po yung ibon, kahit na siyan mo siya ihagis, babalik at babalik siya sa may-ari. Tama po ba? Abide in Christ. Tama po ba? Babalik at babalik yun sa may-ari.
hindi yun sasama sa ibang ibon. Ang binabalikan ba ng ibon yung bahay o yung may-ari? Sige po, ano pong magandang sagot? Ang binabalikan ba ng kalapate yung bahay o yung may-ari? Yung may-ari, kasi magaling mag-alaga yung may-ari. Tama ba? Yun yung ibig sabihin ng abide. Kapag dumadaan ka sa buhay mo ngayon na maaring nasa pruning ka, inaangat ka ng Diyos sa kasalanan, mag-abide ka lang in Christ. Ang tawag doon, faithfulness. Amen? Huwag kang aalis kay Jesus pag may pinagdadaanan ka. Alam nyo, marami na po ako nakasama sa loob ng simbahan, no? May mga tao na kapag nakaramdam ng problema, hindi umaatin. Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin. Wala nag-i-amen, Parang kayo yun, Kapag may ginagawang kasalanan, ang response sa Panginoon, hindi na ako magsisimba. Hindi na ako karapat-dapat. Grabe. Di ba? Sabi ng Bible in Psalms chapter 32 verse 1, yung kasalanan daw natin is kinovered. Bakit kaya tinakpan? Kasi kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos at pagkatapos kanyang patawarin, di ba, tinakpan. Ang ibig sabihin, kaya tinakpan, hindi na makikita ng Diyos yung kasalanan mo at hindi niya na maaalala yung ginawa mo pagkakamali. Kaya kapag nagkasala ka ngayon, kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos. Bakit mo pa inaalala yung mga ginawa mong kasalanan dati? Yung Diyos nga, hindi niya na nakikita yun Tinakpan niya na yun. Hindi niya na nakikita, hindi niya na naaalala yung ginawa mo dati. Pero yung problema sa maraming Kristiyano ngayon, kapag nakakaranas ng nasa ilalim na ng putik, may pinagdadaang pruning sa buhay, lumalayo kay Kristo. Hindi bumabalik kay Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, abide in Christ. Next, sabi diyan, abide in His Word. Verse 3 ng John chapter 15, sabi ron, you are cleansed, di ba? Dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. So habang nasa pruning session ka or maaring ikaw ay sadlak ngayon sa kasalanan, ano man yung pinagdadaan ng stage ng buhay mo para magbunga ka, ang sabi ng Panginoon, abide in my words. Alam niyo po kung bakit? Kapag nagbabasa ba kayo ng Bible, kinakabisado ninyo. Diba? Ako pag nagbabasa ako ng Bible, kinakabisado ko siya. Pagkatapos ko siyang kabisaduhin, minimeditate ko siya. Ang ibig sabihin ng meditate sa Hebrew ay haga. Ang ibig sabihin ng haga is dinadigest mo yung spiritual truth. Sabihin, pwedeng, halimbawa, yung meditation, pwede kang sumisigaw, the Lord is my shepherd. Pwede mo siyang isigaw, the Lord is my shepherd. Diba? Pwede rin ang mahina, the Lord is my shepherd. Pwede rin tahimik kahit walang boses, the Lord is my shepherd. Alam niyo kung bakit? Kapag ginagawa mo yun, inilalagay mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Psalms 119 verse 11. Diba? Sige po, Psalms chapter 19 verse 11. Psalms 119 verse 11. Tingnan natin kung ano yung nangyari kapag dinadigest natin yung spiritual truth. Sige po, 1, 2, 3, go! Ang salita mo ay itinatago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Ngayon, kapag ang meditation mo ay Word of God, kapag may nag-alok sa iyo ng isang bote tayo, scam yun. Tama ba? Di ba? Kaya mo na silang tanggihan. Kasi kapag nagme-meditate ka ng Word of God, if you abide in my words, yung salita ng Panginoon yung maglalayo sa kasalanan. Para yung bulletproof. Hindi ka tatablan ng temptation. Hindi ka tatablan ng lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Pag may nakita kang sumasayaw sa TikTok, nag-next ka na kaagad. Kasi bulletproof ka na Na-experience po ba yan? Di ba, hindi mo naman sadya, pagbukas mo ng TikTok, may sumasayaw. May nakakita sa likod mo. Uy, Kuya Ervin, nanonood ka ng sumasayaw. Malay ko ba? Di ba? Alam mo na, biktima ako ng ganon. Pagbukas ko ng TikTok, kasi hindi naman ako TikToker Nagbukas lang ako, tinignan ko, ano ba meron ngayon sa TikTok? Pagbukas ko, may sumasayaw na babae, yari.
May bata pala sa likod ko, sabi, Kuya Erby, susumbong kita, nanonood ka ng mga ano. Grabe, hindi ko kayang depensahan yung sarili ko. Pero yung meditation ko, ang Word of God, alam ko bulletproof ako sa mga kasalanan. Bulletproof ako sa temptation. Alam ko sa sarili ko na binuksan ko lang yung TikTok, pero hindi ako nagnasa sa babaeng pinanood ko. Yun yung ibig sabihin ng abide in my words. Kasi lilinisin yung isip mo. Lilinisin yung puso mo. Ida-direct ni Lord yung thoughts mo and yung actions mo. Yun yung bunga ng meditation. From the word medication. Papagalingin ng Diyos yung kasalanan ginagawa mo sa buhay. Amen? Again, abide in Christ, that is faithfulness. Ba? Abide in my words. Kailangan nagme-meditate tayo ng Word of God. So, kapag mabunga yung buhay ng isang Kristyano, kapag fruitful yung buhay mo, ito yung three major blessing. Sige po. Number 1, three major blessing. Answered prayer. John chapter 15, verse, ano yan? 7b? Sorry, di ko makita. John chapter 15, verse 7b. Sabi ron, sige po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sabi ng New King James, ask what you desire. Sabi ng New Living Translation, ask what you wish. Ask what you want. Ano ba gusto mo ngayon? Diba? Anong gusto natin ngayon? Gusto mo bang idalhin yung nanay at tatay mo sa Panginoon? Ask. Kapag naka-abide ka kay Christ at yung salita ni Christ ay nasa sa iyo, automatic answered prayer ka. Hindi ako nagsabi niyan. Siya nagsabi niyan. Amen? Yan yung blessing. Kapag meron kang panalangin ngayon na gusto mong matupad, kailangan mo lang mag-abide kay Christ. Kailangan mo lang mag-abide sa kanyang word. At kapag nakita ng mga tao nagbubunga ka, automatic kapag nanalangin ka sa Diyos, Lord, pagalingin mo ako sa sakit ko ngayon. Gagaling ka. Pangako niya yan eh. Amen? Sound. Okay. Ask. Sound. Okay na po. What you desire. Amen? Kailangan lang natin mag-abide kay Christ. And kailangan natin mag-abide sa Kanya mga salita. Next na letter A. Malapit na po tayo matapos. Dalawa na lang to. No? Adoration to the Father. Balik po tayo sa scripture. 15:8a. 15:8a. John chapter 15, verse 8. Yung A. Sige po, basa mga kapatid. By this, my Father is that you bear much fruit. Yung fruit, bunga. Pero yung much fruit, patuloy kang nagbubunga. Adoration to the Father. Ibig sabihin ng adoration, highest praise of worship. Ibinibigay mo sa Diyos yung highest honor. Ibig sabihin, halimbawa, natutuwa ba ang Diyos kapag nagpupuri ka? Halimbawa, kinain ng Diyos yung bunga ng ubas, matamis, matutuwa ba yung Diyos? Pero kapag yung bunga na yon ang nakakain ibang tao. Sound. Nag-iisip po ba? Nandun na po tayo. Kapag kinain ni Lord yung bunga na yon, yun yung mga praise natin. Nasasarapan siya. Pero pag yung ibang tao yung kumain ng bunga at nasarapan, sino ang pinupuri? Yung bunga o yung may-ari ng bunga? Yun yung ibig sabihin yan. My Father is glorified. Kapag nakikita ng tao may bunga yung buhay mo, ang nag-glorify yung Panginoon, yung Diyos Ama. Amen? Yun yung major blessing. Hindi mo kailangan pagsikapan na, kailangan i-glorify ko yung Panginoon. Kailangan magaling ako magturo, kailangan magaling ako tumugtog. Hindi. Basta may nakitang bunga sa buhay mo, nag-glorify mo na yung Panginoon. Amen? Next, letter A. Last.
affirmation from the Master. John chapter 15, verse 8b. Diyan lang din. Sige po, basa. So you will be my disciple. Sa ano nga po sa slide? Yan. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Fruit does not make you a true disciple, but it proves that you are a true disciple. Ibig sabihin yung bunga, hindi siya yung nagiging way o paraan para maging disciple ka. Kasi pilit yun. Pipilitin mo magbunga para lang patunayan sa mga taong disciple ka. No. Sabi ng Bible, yung bunga na nakikita sa'yo, yun yung patunay na disciple ka talaga ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Na lagi po natin tandaan, abide in Christ and abide in His Word para yung buhay natin ay maging fruitful, nagbubunga. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tinuruan mo kami, Lord, paano maging fruitful ang aming pong Christian life. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung kami man po ay may mga pinagdadaanan ngayon na pruning sa aming mga buhay, turuan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom, O God, na mas lalo pang lumago yung opportunity, Panginoon, na pinagdadaanan ng bawat isa. Ito yung way, O God, para kami ay maging fruitful pa sa amin pong mga buhay. And Lord, lagi niyo pong ipadama sa amin ang inyong pag-ibig na wagas, na siyang magbabago ng kusa sa aming mga buhay nang hindi kami pilit. Maraming salamat po sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang aming niluluwalhati sa mga pag-aaral na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello. Ayan. Ayan. Amen. I hope na tayo ay na-bless, tayo ay natuto sa ating mga napakinggan. And ayan, let's continue to abide in Christ and abide in His Word. Amen? At isa sa mga tinuro ng Diyos ay ang pagbibigay. Kaya ngayon, as we are blessed with His Word, tayo naman po ay magbibigay ng blessing sa ating Panginoon. Amen? Kaya maaari po nating ihanda ang ating mga kaloob at tinatawagan ko po si Kuya Alvin para tayo ay samahan sa panalangin. Praise God. Tayo pa yung manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang vine, Panginoon, na palaging nandyan para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng natanggap naming miracles, sa lahat ng blessings. Maraming salamat, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming kalakasan, Panginoon. Kami ay nandito ngayon, nakapakinig ng inyong mga salita, Panginoon, Lord. I-bless niyo po ang bawat negosyo na aming pinagkakakitaan. I-bless niyo po ang bawat trabaho, Panginoon, na nandyan, Panginoon. At patuloy niyong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng nangailangan, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord. Pinupurikin namin at pinasasalamatan, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang tithes and offering na ito, Panginoon, para magamit sa inyong iglesia, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga tatay, Panginoon, na nasa Baguio, Lord. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng malawak na kaalaman at mga more revelations pa, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, for all the blessings. We love you, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. We rejoice.
Ayan. So, ayan sa lahat ng nagbigay sa Panginoon ng buong puso. Ayan, I pray and I hope na tayong lahat ay mapagpala pa 10 times fold ng ating binigay sa Panginoon. Amen. So, bago tayo magtapos, meron lang tayong mga announcements. Ayan, para sa ating Shabbat reading, pwede natin picturean and let's discuss with our family. Ayan, tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Ayan, amen. So tayo, bago tayo magtapos, tayo ay magtapos sa panalangin. And tinatawagan ko lang po si Nigel. Thank you, Nak. Thank you. Amen. Thank you. Alam ko po na blessed tayong lahat. Ano po? Before we pray po, we are in prayer. Nais ko pong tawagin muna yung mga nag-birthday at nag-birthday pa this July. Kasi last Sunday, di tayo nakapag-pray, di ba? Di pa natin sila nakapag-pray. Alayan natin ang panalangin ng ating mga kapatid. So kung sino po ang may kaarawan ng Hulyo, buwan ng Hulyo, pwede pong sandaling tumayo and we want to pray for you. Ayan, si Enzo. Sige na, dito ka. July. Nay Aida. Si Romay. Akala ko si Romayra. Sige po. Francis, di ba? Francis. Ayan. So, nais ko po kayong bigyan ng token lang po yan, token. Alala namin yung birthday nyo. Ay, Nel Rose pa pala. Ayan. Sakto. Okay, sige po, ituon po natin ating mga kamay patungo po sa kanila and let us agree in prayer para sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name, O God. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sapagkat sila ay kasama namin sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos sa kanilang mga buhay, pagkakaloob ng kanilang mga pangailangan, Panginoon, pagkakaloob ng kalakasan, pag-iingat, Panginoon, sa kanila, at sa pagkakaloob ng mga naisin ng kanilang mga puso. Patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos, ang po ng kanilang mga mahal sa buhay. At dalawin namin, Panginoon, na patuloy niyong gawin silang pagpapala sa ibang tao habang sila ay nagiging pagpapala sa ibang tao. Maraming salamat po, O Diyos. Maluwalhati ka sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you all, mga kapatid, mga anak. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Kunan nyo na lang po ng picture na dyan sa taas, yung ating Shabbat reading. And let us thank the Lord today. Tayo po ay pumikit at tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, we remember everything, Lord, that you have done for us, to us, and through us, Lord. Salamat sa inyong banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa aming buhay. We thank Lord for the life of Brother Ervin, Panginoon. Patuloy siyang ginagamit upang maging encouragement sa amin, Lord. And thank you for the word that you have given to him, Lord, to share with us. Thank you as well, Lord, for blessing our fathers, Panginoon, spiritual fathers, pastors, Panginoon, nasa retreat ngayon. We pray, O Lord, for your protection, Panginoon, upang malawalhati silang makabalik sa kanilang mga tahanan. We thank you, Lord God, for having provided for all of their needs, Lord. Even now, Lord, we pray sa pag-uwi ng bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami, gabayan, samahan, Panginoon. Patuloy na pagpalain, Panginoon. Alam po namin na we lack nothing, Lord, because you are our shepherd. Ikaw ang aming pastor, Panginoon, and we can rely on you. We can depend on you, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinanaligan. Ang iyong salita lamang ang otoridad sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na namamayani sa buhay ng bawat isa. And we thank you, Lord, for moving mightily sa aming bansa and for answering our prayers, O God. Alam namin, Panginoon, that hard times will come, O God, because these are the last days. But we pray, Lord, that you prepare us. We pray, O God, that you give us the strength, Lord, the wisdom. At ikaw, Panginoon, kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa aming pag-uwi, samahan niyo kami. And we pray, O Lord, that greater blessings are awaiting for everyone, Panginoon. Awaiting everyone, Panginoon, sa aming pag-uwi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
We bless your name, O God. And I decree and declare the blessing of the Lord upon us today. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po and see you po next Sunday.